Magandang umaga po, Sabong Nation. Ito naman po sa Dr. Teddy Lancianco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na mag-atid na naman po ng mga golden tips para makadagdag sa inyong winning time. At ang topic po natin ngayong linggong to ay yung mga common problems na na-encounter natin during the brooding stage. Itong particular na brooding stage, tandaan nyo po, habang pinapalaki nyo po sisiw nyo at nagkakaroon po ng tinatawag nating curl toe paralysis. Ito po yung isang sakit ng mga sisiw natin na hindi naman po lumabas sa itlog ng nakabalikong o tinatawag nating crooked toe. Ngayon, kaya po yan nagkaroon ng ganyang kondisyon po ang ating mga sisiw na nung na-hatch ay hindi naman po lumabas na crooked toe. Kasi yung pagka-crooked toe po, lumabas sa pagka-hatch po niya, ibig sabihin po yan natuyuan ng tubig along the way during the 21 days na incubation period po ng manok. Pero pagka po lumabas na diretso po ang kanilang daliri at nakita po natin na all of a sudden, one day after the second month, minsan nga may iba third month, but pinaka-critical po yung first month to second month, ay nagkakaroon po ng curl toe paralysis. Yan po ay sa kadahilanan na meron po tinatawag natin B2 deficiency. Yan po ay riboflavin deficiency. Yan po ay dapat po kasi para natin napiprevent po yung ganyang klaseng kondisyon ay na-prime natin ng maganda ang ating mga broodstock. Kasi kung mismo, yung sisiw mismo, ang gagamutin natin ay nagiging permanent na po ang ganyang kapansanan sa ating mga manok. So, we have to prime our broodstock well, load them with a lot of vitamins. Tandaan niyo po yan, during the pagkukondisyon, yung priming mismo ng ating mga broodstocks para maiwasan po natin ang ganyang karamdaman. And of course, good nutrition para ma-prevent. Ngayon po, isa pang nagiging problema, lalo na sa mga nagmamanok na overcrowded po ang kanilang mga napoproduce. Tandaan niyo po, kailangan po ay nagbibid po tayo ng quality. Hindi po maganda yung quantity na paramihan. Ang importante po rito, yung space po na kinalalagyan ng brooder ay dapat po sapat na sapat para doon sa manok. Tandaan niyo po, hindi na po ako magsasalita ng mga kung ilang inch square or cubic meters ang bawat isang manok. Magsasalita na lang po ako ng napakasimple po. Dapat po, pagkataman-tama po ang galaw ng mga manok ninyo at hindi po nag-feather picking at wala pong tinatawag natin cannibalism, ay maganda po yung mismong brooder house niyo. Of course, isa po sa mga pinakaunang cause bakit po nagkakaroon ng feather picking po ang mga sisiw po natin ay because of too much light or hindi lang po too much light o napaka-init ng bumbilya. Yan, that would result to feather picking. Tandaan niyo po, mas maganda kung sa gabi ay wala pong ilaw para hindi po nagkakaroon po ng atensyon yung mga bawat sisiw sa pagtuka at pagtuka doon sa kanilang mga kasamang mga sisiw. Tandaan niyo po yan, kasabay pa ng overcrowding ay sigurado magdudulot po yan. Ngayon, ano ang treatment po dyan? Ang pinakamaganda dyan, siyempre, lalakihan po natin lugar natin. At hindi lang po yan, tinanggal natin ang bumbilya, pero doon sa mga nasugatan ng mga sisiw, ay mahirap na po yan. Once na sila po ay nakatikim ng dugo, ay susunod-sunurin na po yan ng mga kasama niya at maglilid sa cannibalism. Ang pinakamaganda po dyan ay gumamit po tayo ng pine tar. Ang pine tar ay isang klaseng substance na nabibili po sa poultry supply. Ipapahid po natin yan doon sa affected area. Lalo na po doon sa feathers na yung featherless portion. Kasi susunod dyan, pagka yan, tinuka nila at nagkasugat, they are attracted to blood. Tandaan niyo po yan. At sunod niyan ay siyempre tutukayin na po ng mga kasama at pagtutulungan at nagkakaroon na po ng tinatawag natin cannibalism. Marami po nag-iisip, ano ba ang problema ng bakit nag-feather picking? Maaaring baka raw kulang ang protina o maaaring kulang sa pagkain. Oo, pwede yan. Lahat kumpletuhin po natin para sigurado po talaga na hindi magdulot ng ganyang kondisyon ng mga manok. Kasi isang bisyo po yan na hindi maganda.
maraming mauubos sa mga manok natin. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, ito po ay tinatawag ko po, boredom syndrome. Boredom syndrome, ibig sabihin po, wala po silang makita, kundi katabi nila, tutukain, mamaya, natuka na, mamaya-maya, hindi, the problem with chickens, or especially cockerels, they don't know when to stop. At wala pong gagawin niya, kundi pagtulungan na ng pagtulungan, hanggang magdugo, at yun, namamatay po manok natin. Ngayon, ano ang aking recommendation dyan? Pinakamaganda po dyan, every day, kung nagkakaroon na po kayo ng feather picking, nakikita nyo na, uubos na po yung balahibo ng manok ninyo, ay maganda po, binababa po natin sa lupa. Para, for 2 hours lang, para makalaro, lumipad, at hindi lang po yan, they would wallow in the soil, or wallow in the dirt, para po, yun yung papakumpleto sa manok eh. At pagka po yan, nilagay na sa brooder, pagod na pagod po sila, ay mawawala na po, magda-divert po yung attention nila doon sa pagod nila doon sa ano eh, well, with the surroundings, it's psychological in approach. Pero yan po ay very effective. Maganda pa, meron pa ako isang kakilala na ibibigay ko na po yung tip sa inyo, ay naglalagay po ng naghahang po ng isang big kiss ng kangkong mismo doon sa kanyang brooder house. Yun ang gagawin, tutukay ng mga sisiw. Well, all the attention would be diverted doon mismo sa kangkong or kamote tops. Pwede rin po yan. Maybe a lettuce. Yan po mga vegetables na pwede natin ibigay. Hindi lang po yan nakakabuti sa kanila para mawala po yung bisyo. Very healthy pa ho. Dahil meron silang nakukuha na green leafy vegetable na napaka-essential para po sa ating mga cockerels. At siyempre po, pagka po nagpa-practice po tayo ng natural brooding, ay siyempre ang pinaka-source of heat, lalo na mga nagmamanok sa bundok, ay yung meron pong charcoal o kaya pinapainit na mga kusot na nandun po sa mismo sa isang lata. Yan, magbibigay po ng init ng buong gabi hanggang madaling araw. Pero isa pa sa mga gusto ko pong i-emphasize po during the brooding stage ay importante po ay wala pong draft. Ang draft, yan po yung continuous moving air. Masamang-masama po kung mahangin po ang brooder natin. Sinabi ko po na masama po ang draft o sabihin natin dapat po tinatakpan ng lahat ng sides. Pero masama din po kung wala naman pong ventilasyon. Tandaan niyo po, may nagsisirculate air from above and from the bottom. Pero doon mismo na masasapol po ang ating sisiw, ay bawal na bawal po na may hangin. Dahil pagka po nagkaroon ng kondisyon na ruffled feathers na po sila, nilalamig po manok natin. At unti-unti na po, humihina resistensya niyan at napasok na po ang sakit sa kanila. Now, on the nutritional aspect, napaka-importante po sa period na to na binibigyan na po natin ng magandang katawan ang ating mga cockerels. Actually, maganda yung parang bola sila na talagang punong-puno pagka binaba po natin sa range. Yan po ay sa pamamagitan po ng pagbigay po ng mga dog food. Pwede po natin i-grind yan sa corn miller, no? At pagka durog na po at pinong-pino, ay pwede natin pakain sa kanila. Maganda, tanghalin tapat para it would be as a supplement sa kanila. Maganda rin po, pagka ganyang mga sisi po natin, nagbibigay po tayo ng alternating basis, no? On a once a week or twice a week basis ng oatmeal. Yan magandang source po yan ng protina. Additional protein po ay yung with your meal. Tandaan niyo po yan, pagka pinaghalo natin yung dalawang yan at dinagdagan pa natin dog food, ay lalo pong bumibilog ang katawan ng ating mga manok. Yan kasi, tandaan niyo po, pagka naprepara po natin ang mga cockerels natin, pagka binaba po natin sa lupa, kailangan punong-puno po katawan. Tandaan niyo po, pagka binaba niyo po mga manok ninyo na punong-puno katawan, pagka ni-range po natin, ay sigurado po yan, ay papayat pa. Ano pa kaya? Kung payat nyo ni-range, ang mangyari po dyan ay magiging butot balat. Alam ko, bitin na bitin po kayo sa segment po natin ngayon. Marami pa ako sana sasabihin tungkol sa tamang mga reading program pagdating po sa sisiw. Pero kung kayo hindi po makapagantay, ay dalawin niyo po ako sa aking ginaganap na 3-day cocking workshop. Diyan, sigurado, mapaparami ninyo
ang mga manok ninyo. Ito po si Dr. Teddy Lancianco, the Dean of the TJT Kaking Academy. Nagsasabi sa inyo, ang tinuturo ko po'y tama, ang tinuturo ko po'y totoo. I am your doctor, and these are my orders.